Naomi, sapat na supply at abot-kayang presyo ng mga pagkain ang patuloy na tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Best performing man ng Pilipinas sa Asia, baliwala ito, sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung mahal ang presyo ng pagkain, partikular na ang bigas, na sinasabing dulot ng giyera sa ibang bansa at tagtuyot bunsod ng El Nino. Kaya tinututukan ng Administrasyong Marcos ang pagpapataas ng produksyon ng pagkain. Sa kanyang State of the Nation address, ibinida ng Presidente ang all-time high na palay production na umabot sa higit 20 milyong metriko tonelada. Higit 100 milyong binhi ang ipinamahagi sa mga magsasaka, 300 inahing hayop at 500,000 fingerlings. Pinalalawak ang mga lugar na maaring gamitin sa produksyon ng pagkain sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit 100 at 30,000 titulo ng lupa. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., patunay ito sa malinaw ang hangarin ni Pangulong Marcos Jr. sa pagkamit ng food security. Narito ang kanyang pahayag. Just shows how the President is on top of the situation. Although may problema nga tayo, pero nakita niyo naman na lahat ng aspect ng ating from planting hanggang harvest, ang pagbebenta para sa pangingisda, yung kailangan na ports and all, alam niya, nakatutok ho tayo dyan at napaka-importante talaga na yung suporta ni Presidente ay nandyan sa ating agricultural sector. Upang mapasigla pa ang produksyon ng pagkain, tinututukan ang pagbibigay ng patubig sa mga magsasaka. Aabot sa 45,000 ektaryang sakahan ang napatubigan at bubuhayin ng irigasyon sa halos 38,000 lupain. Target ng National Irrigation Administration na magtayo ng mga multi-purpose dam at mga solar irrigation. Gagawing 3 beses ang cropping season o panahon ng taniman sa isang taon at iaangat sa 6 na tonelada ang palay na ani ng mga magsasaka sa bawat ektaryang lupa. Sisiguraduhin namin na yung mga inputs na ipaparating ng DA at ng ating Pangulo sa ating mga magsasaka ay dapat na sa mga farmers natin prior na mag-release kami ng patubig. That would ensure yung pagtaas ng ating yield. Kung ma-increase mo lang ng 6 tons per hectare, food secure na po tayo. Habang pinasisiglang lokal na produksyon ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, gumagawa ng pansamantalang solusyon para tiyakin ang mas abot-kayang presyo ng pagkain sa pamamagitan ng pansamantalang pagbawas ng taripa sa inaangkat na bigas at iba pang agricultural product. Part of the temporary solution was to reduce the tariff, because if you have elevated prices in the world market and then you put on top of that high tariff, then the more those prices will be felt at the domestic level. So clearly, part of our policy tools to moderate and stabilize prices is sa kabila ng mas mababang taripa, tiwala si Agriculture Secretary Tiu Laurel Jr. na hindi babaha ng imported rice sa Pilipinas. Dahil sa mga programa at plano ng Marcos Administration, positibo rin ang ahensya na tataas ng 1 hanggang 2% ang agricultural performance ng Pilipinas. At kahit naapektuhan pa yan ng El Nino, ang bansa at may paparating na La Nina. Upang mas maramdaman ito, nasa 1,500 na kadiwa stores ang bubuksan ng DA sa Pilipinas sa susunod na 3 taon. Layo nitong ilapit sa mga consumer ang mas murang mga produkto direkta mula sa mga sakahan. Narito ang pahayag ni Secretary Tiu Laurel. Ang plano natin is maging cooperative run ito eventually. So yung mga farmers mismo at fishermen ay makadiretso sa consumers. Yan ang para lumaki ang kita ng mga farmers and fishermen at bumaba naman ang bili ng presyo ng mga consumers. Mababawasan ng profiteering if possible. So para bumaba din ang inflation. At Naomi, bukod sa pagpapataas ng produksyon ng palay, tinututukan din ng administrasyon ang African Swine Fever. Ngayong taon, target ng Department of Agriculture na magsagawa ng controlled vaccination kontra ASF. Yan na muna ang litas mula rito sa Pasay. Balik sa'yo, Naomi.